Amen po. So ngayong hapon, yun po yung pag-aaralan po natin. At gusto ko pong bigyan ng pansin natin yung naging buhay ni Joshua bago siya naging leader dun sa mga Israelites. Amen? Na alam po natin, dati na si Joshua ay assistant lamang ni Moses para pangunahan ng mga Israelitas. At dumating din yung araw na si Moses ay pumanaw na, si Joshua ang itinalagang maglilid muli sa mga Israelites. So meaning to say, ang mga taong pinangungunahan na anak ng Diyos, hindi pwedeng walang maglilid sa kanila. Amen? Hindi pwedeng walang ilalagay ang Panginoon na tagapanguna. At walang may pagmamalaki ang sino mang tao na naglilid. Pwede siyang alisin ng Panginoon at pwede siyang palitan ng Panginoon. Amen po? Pero hindi po yung topic natin. Topic natin kung paano sila ginamit ng Panginoon. Okay? So muli tayo po ay tumayo at buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan. Ito po, ganito po buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan. Wag po nating i-on yung ating mga banal na kasulatan. Wala pong pindutan yan. Binubuksan po yan. Amen? Amen. Joshua chapter 11, verses 1 to 5. Joshua chapter 11, verses 1 to 5. I-correct niyo po ako pag mali yung aking pagka-bigcast ng mga salita. Kasi kanina pa hinahanap yung mga pronunciation nito, ang hihirap pa sa akin. Verse 1. Nakita na po ba, amen? And it came to pass, when Jabin, king of Hazor or Hazor, had heard those things, that he sent to Jobab, king of Madon, and to the king of Shimron, and to the king of, Ashshap. Hindi man bishopinin And to the kings that were on the north of the mountains, and of the plains south of Chinerot. Hindi po to charot, Chinerot. And in the valley, and in the borders of Dor on the west, and to the Canaanites on the east and on the west, and to the Amorites, and the Hittites, and the Perizzites, and the Jebusite in the mountains, and to the Hivite under Hermon in the land of Mizpeh. And they went out, they and all their hosts with them, much people, even as the sand that is upon the seashore, in multitude, with horses and chariots very many. And when all these kings were met together, they came and pitched together at the waters of Merom to fight against Israel. So ito na po yung istorya ni Joshua na pinalitan niya si Moses dito. At ito po yung mga bansa na kanilang kakaharapin. Ito yung mga hari na nag-uusap-usap para labanan ang bansang Israel. Amen? Ito na po sila na nag-uusap-usap sila kung paano nila ito, sabihin nating matatalo. Dahil alam nila, nabalitaan nila na wala na si Moses at si Joshua na yung nangunguna sa mga Israelitas. Okay po? So manalangin muna po tayo. Salamat po, Ama, sa pagkakabasa ng iyong mga salita. Salamat po sa bawat bahagi ng gawain pong natapos mula sa awitan po namin, sa mga memory verses, sa mga testimonies, maging sa mga special numbers na aming narinig ngayong hapon na naging pagpapala po sa amin. At ngayong oras pong ito, O Diyos, muli ang iyong mga salita na aming pag-aaralan, bigyan niyo po kami ng pang-unawa na maunawaan po namin ito, talino upang ito po'y may pamuhay po namin, at linisin mo kami kung saan man kami nagkulang laban sa iyo, marapatin niyo patuloy ang aming mga buhay upang kami po'y maging karapat-dapat na tanggapin ang mga biyaya mo sa magitan po ng mga salita na aming tatalakay ngayong oras pong ito. Dalayan ko po, Ama, na patuloy kang manguna at patuloy na magpuspos ng kapangyarihan mo
upang saganang aming o Diyos, wala po kaming ibang makita, kundi ang iyong kadakilan sa mga buhay po namin, Ama. Salamat po, ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Para na po tayong maupo. So alam po natin mga kapatid, na before si Joshua, merong isang leader na naglilid sa kanila, walang iba kundi si Moses. Amen? But ito pong talatang binasa natin, ito na po yung istorya ni Joshua, na tinawag ng Diyos para i-take yung responsibility na iniwan ni Moses. Na siya na yung gagawa ng mga gawain na kung saan iniwan ni Moses sa kanyang buhay. At tandaan po natin, si Moses ang tanging tao na nabasa natin sa banal na kasulatan na nakipag-usap sa Diyos ng face to face. Amen? So, kung titignan mo mga kapatid, mahirap na sabihin nating palitan ang isang tao na talagang iba yung kanyang karanasan sa buhay. Mahirap na i-take yung responsibility ng isang tao na iiwanan ka at sa'yo iaatang yan, na iba yung kanyang mga naging, sabihin natin, accomplishments sa kanyang buhay. Amen? But Joshua, sa ating binasa mga kapatid, kung tutuloy po natin ang babasahin ng buong chapter na ito, makikita po natin dito that Joshua ay kanyang gagawin, susundin, yung yapak ni Moses. Sabi ko nga po, hindi po biro yung papalitan ni Joshua. Bakit po mga kapatid? Alam po natin kung ano yung mga footstep ni Moses na tinawag siya ng Panginoon at binigyan siya ng assignment ng Diyos sa kanyang buhay. Tama ho? Ang assignment ni Moses dito, before, na palayain ng mga Israelitas doon sa kanilang pagkakabilanggo, doon sa land of Egypt. Amen? So, siya yung gagamitin ng Panginoon. At hindi biro yung kakaharapin ni Moses na hari. Wala siyang kasing tigas. Wala siyang kasing tapang. Wala siyang kasing kapangyarihan that time sa buhay ni Moses. Bakit po? Dahil pumunta si Moses doon para ipakita ang kapangyarihan ng Panginoon, and yet hindi natinag itong haring Pharaoh na ito. Tama? Hindi siya natinag. Lahat ng mga plagues pinakita na, lahat ng mga pamamaraan ng Panginoon pinakita na, pero ayaw pa rin sumunod ni King Pharaoh Ganun po yung naging assignment ni Moses that time. Hanggang doon sa ang Diyos nang gumawa, palalayanin yung kanyang mga anak, at eto na po sila ngayon, maglalakbay na sa ilang, dapat ng 40 days, naging 40 years, na nagpaikot-ikot sila sa ilang, ni hindi nila alam yung kanilang dadaanan papunta saan? Sa Canaan. Tama ho? Hindi nila alam kung ano yung gagawin nila. Nasabi, ang alam lang nila, ilang araw lang na sila ay iikot sa wilderness para dadalhin sila ng Panginoon dun sa promised land na kung saan ang magiging sagana yung kanilang buhay, and yet umabot ng ilang taon sa kanilang paglalakbay, hindi nila natunton. Amen po? For many years na naglalakbay sila, hindi po umabot si Moses Doon sa Mount Nebo pa lang, namatay na po si Moses. Ang Mount Nebo, ayon po sa pag-aaral, matatanaw na niya yung promised land. Makikita mo na, kumbaga dito sa atin, nasa San Fernando ka, tanaw mo yung Arayat. Yung bundok ng Arayat. Parang ganun po yung nangyari dito Nasa Mount Nebo na sila, tanaw na nila yung promised land, pero hindi pa rin umabot si Moses, namatay. Amen? Hindi po siya nakapasok doon sa ipinangakong lupa ng Panginoon sa kanila. Ang magte-take over ngayon, itong si Joshua. Amen? Si Joshua po yung kukuha ng assignment ni Moses ngayon para dalhin pangunahan ang mga Israelites going to promised land. Amen? Pero lahat po ba ng mga anak ng Diyos nakarating sa promised land, nakapasok? Hindi. Sino pong nakapasok? Joshua and Caleb. Sila lamang po. Now, ito pong mga binasa natin mga kapatid, nalaman ng mga hari ngayon, nalaman ng mga kings, na namatay na si Moses, si Joshua yung papalit. Sabi nila, kaya na natin sila. Assistant lang yung pumalit. Hindi walang karanasan sa nangyari sa Egypt. Yun ang pagkakaalam nila Amen?
Kaya sabi niya, kakausapin natin lahat ng mga hari at ng lahat ng mga bansa upang lupulin natin ang bansang Israel. But listen, yung kapangyarihan ni Moses na meron siyang galing sa Diyos, ito rin ang gagamitin ng Diyos para kay Joshua. Amen po? Kaya kung meron kang mababasa dito na mga talata sa aklat ni Joshua, mga kapatid, sa chapter 11, may mababasa ka na kung saan paano sinagot ng Panginoon kagad si Joshua. Meron. Kaya sabi ng mga ibang Kristiyano minsan, kung si Joshua, sinagot ng Diyos, sasagutin din ako ng Panginoon. Di ba yun ang madalas na sinasabi natin? Nung iniya na sagutanin ng Diyos, ay Tagalogin ko na lang, meron palang hindi nakakaintindi. Kung sinagot siya ng Panginoon, sasagutin din ako ng Panginoon. Ang tanong, yung po bang karakter ni Joshua, karakter din natin? Yung po bang katapatan ni Joshua, katapatan din natin? Yung bang katapatan, yung bang ginagawa ni Joshua, ginagawa na rin po ba natin? Para sabihin natin na kung ano yung ginawa ng Panginoon dito, gagawin niya rin sa akin. Hindi po ganun ang Panginoon, mga kapatid. Amen? Hindi ba tayo nagtataka na minsan tayo yung pinakaunang miyembro ng simbahan and yet meron pa rin mas unang pinagpapalang Diyos sa atin? Dahil ang pagpapala ng Diyos, hindi po sa patagalan. Hindi kung saan tumanda ka na dito Hindi ko sana matagal ka na naglilingkod. Ang hinahanap ng Panginoon dito, kung gaano ka katotoo o katapat sa buhay mo sa iyong paglilingkod sa Diyos. Amen? Kaya dito sabi ng Panginoon, hindi naman como si Joshua, ipinagpala ko, pagpapalain na rin kita. Dapat makita mo na sa buhay po natin kung anong ginawa ni Joshua, kung bakit siya pinagpala ng Diyos, makita rin sa buhay po natin para pagpalain din tayo ng Panginoon. Amen? Now, tingnan po natin. Si Joshua na ito si Joshua na. Dalhin po natin sa simbahan natin ngayon. Nakita natin, naririnig natin sa mga patotoo ng mga pastors na galing dito and even sa pastor po natin that this church was blessed by God through the leadership of our former pastor, Pastor Mercado. Amen? Kung bakit merong mga matitibay na leaders na nakatalaga ngayon sa mga iba't ibang simbahan dahil merong isang Moses na tumayo sa simbahan nito, mag-train, magturo at upang i-guide ang mga taong ito para gamitin sila ng Panginoon. Amen? Kung bakit meron tayong ganitong katibay na simbahan, ganitong katatag na mga mananampalataya, dahil merong isang pastor na sasabihin natin, naging totoo siya, naging faithful siya, naging tapat siya sa Panginoon, kung bakit ang bawat isa ay nanatili sa ating pananampalataya. Amen? But, nakakalungkot man isipin, nag-graduate na po siya. Tapos na yung mission niya sa kanyang buhay dito sa simbahan. Last first day of July, sinelebrate po natin yan. Binigyan ng importansya yung kanyang tawag dito, yung kanyang libingan, dinala sa magandang kalalagyan na magiging representable ito sa bawat mananampalataya. Amen? Amen po? Kasi ayon sa kanyang ginawa sa simbahan pong ito. Amen? Pero salamat sa Panginoon, hindi po nagtapos doon ang kanyang gawain. Merong nagpatuloy. Hindi na period yung kanyang ginawa. Hindi na walang saysay yung kanyang ginawa. Hindi na wala ng parang ganun-ganun na lamang yung kanyang ginawa na paglilingkod sa Diyos. Merong nagpatuloy. Merong nagsuko ng buhay. Merong nagbigay ng kanyang buhay. Merong naglilingkod na tapat sa Panginoon na ipinalit dito sa lingkod ng Panginoon na nagpatatag ng pananampalataya ng bawat leaders na kung saan itinilaga ng Panginoon sa bawat simbahan. Amen? Meron po yan. Eto na po tayo ngayon kay Joshua, sa ating pastor. Amen? Amen po. So in order for Joshua na mailid niya ang mga Israelitas, meron siyang battle na kailangan harapin. Merong mga laban. Merong mga trahedyang kanyang haharapin sa kanyang buhay. Di ba, binasa natin ang verse 1 to 5, na ito yung mga hari na nagbabanta na para sakupin ang bansang Israel. Ito na yung mga hari na
gusto na nilang hanapin si Joshua. Di ba ha? So, in order for Joshua, para ma-lead niyang mga Israelites, kailangan harapin niya ang battle nito sa kanyang buhay eh. Kailangan mapagtagumpayan niya ito, mga kapatid. Kailangan ma-overcome niya lahat ng pagsubok sa kanyang buhay. Nakatulad ni Moses, alam po natin ang istorya ni Moses, di ba? Mula doon sa kanyang pagkabata pa lang, meron ng trahedya sa kanya na pwede na siyang mamatay sa kanyang pagiging sanggol pa lang. Pinalutang siya ng kanyang nanay doon sa sapa ba yun? O ilog ba yun? Trahedya na rin sa kanyang buhay yun ah. Tama ho? Hanggang siya'y lumaki, hanggang siya'y maging, sabihin natin na tumira, mismo doon sa lugar na kung saan makakalaban niya yung kanyang tinuturing na kapatid eh. Amen? Ang daming trahedya na kanyang kinaharap. And then, nung siya'y mag-lead na sa Israel, eto pa. Kakausapin mo yung hari. Nakasintigas ng bato. Sintatag ng semento. Ano yon? Di ba? Ganon din po si Joshua ngayon. Para mailid niyang mga Israelitas, harap siya sa maraming pagsubok. At yan po yung nakita po natin sa simbahan natin ngayon. Amen? Na bago po tayo dumating sa ganitong sitwasyon, sa ganitong kalagayan, sa ganitong ganda ng ating kinaupuan, sa ganitong lamig ng ating kinalalagyan, marami pong kapagsubukan ang hinarap ang ating leader, mga kapatid. Maraming mga pagsubok ang kanyang hinarap sa kanyang buhay. Maraming beses kung paano siya umiyak. Meron siyang pagbagsak, pero tumatayo. Merong kahinaan, pero pinapalakas ng Panginoon. Merong mga bagay na pagkukulang, pero pinupuno ng Panginoon para mapangunahan ang mga Israelitas. Tayo po yun, mga kapatid. Amen? Para tayo ngayon ay gabayan sa ating buhay, sa ating pananampalataya. Hindi ka magtatagal sa iyong kinalalagyan ngayon, sa iyong kalagayan ngayon, kung walang salita ng Diyos na ipinapasok sa puso mo, kung walang taong nangangaral sa iyo, kung walang taong sabi natin nagka-counsel sa iyo, kung walang taong nag-guide sa buhay mo, hindi ka mananatili sa iyong buhay bilang isang mananampalataya. Lahat po ng tao merong pong guide dyan. Lahat po ng tao, meron silang mga coach na tinatawag. Lahat po ng tao, meron silang mga trainer, mga trainer na kung saan naglilid sa kanila, mga kapatid, para dalhin ka sa buhay kung saan magiging sagana ka at magiging pagpapala ka sa harapan ng Panginoon. Lahat po tayo. Wala pong tumayo sa pulpitong ito, mga kapatid, na hindi ginabayan ng lingkod ng Panginoon. Wala pong tumayo sa likod ng pulpitong ito na hindi naghina sa kanilang buhay. Wala pong lingkod ng Diyos na kung saan tumayo sa pulpitong ito na hindi sila ikinausel, ginabayan, pinanalangin, minahal, at sabihin natin, kinonfor sila para sila magpatuloy sa kanilang paglilingkod. Sino pong gumagawa nun? Ang lingkod ng Diyos sa buhay po natin. Amen? Di ba sa tuwing may problema tayo, wala naman tayong ibang tatawagin kaagad, kundi, siyempre ang Panginoon, mananalangin ka, and then lalapit ka sa kanyang lingkod para i-counsel ka. Amen? Gabayan ka. Kaya sabi ko, marami siyang mga battle na hinarap sa kanyang buhay. Marami siyang mga laban na kanyang kinaharap sa kanyang buhay. Kaya bilang mga mananampalataya, bilang mga miyembro ng simbahan na ito, kailangan po tayo ng lingkod ng Panginoon. Amen? Si Moses po, hindi naman siya nag-lead na siya lang. Meron siyang mga inassign. Di ba kung istorya, marireview natin yung istorya ni Moses na siya ay pumunta doon sa Mount Sinai. Hindi naman siya basta umalis na, sige, bahala na kokin, o bahala na kayo dyan, ha? Hindi ho. Meron siyang mga pinagbilinan. Kasi alam ni Moses na hindi niya rin naman kaya saganang kanyang sarili. Kailangan niyang mga Israelites din. Amen? So sa atin po mga kapatid, kailangan tayo ng lingkod ng Panginoon. Kailangan tayo ng pastor dito para itong gawain nito ay maging matatag lalong maging matibay, upang ang bawat mananampalataya sila ay lumakas sa kanilang pananampalataya. Amen? Kasama ka ba? Amen? Kasama po ba kayo sa laban ng ating pastor? Amen? Kasama ka ba doon sa programa na kanyang gustong mangyari sa simbahan ito? Amen? Dapat kasama ka kasi
isa ka sa itinawag ng Panginoon para gabayan din ang pastor sa buhay po natin. Amen? Now, tignan po natin, i-consider po natin na tatlong bagay lang po mga kapatid. Tapusin ko na po. May meeting po tayo eh. Ano? Tatlong bagay lang po mga kapatid na kailangan nating i-consider para mapagtagumpayan ang laban ng lingkod ng Panginoon. At nais ko pong pamagatan ng mensahe ngayong hapon, the man after the man of God. The man after the man of God. Ito na siya ngayon eh. Si Joshua na ngayon, pagkatapos ni Moses eh. Si pastor na ngayon, dahil tapos na yung dating pastor po natin. Amen. Kilala po ba natin ang ating pastor? Amen. Iyata kilala yung pastor tamo eh. Kilala po ba natin ang ating pastor? Amen? Amen. Tignan po natin ang tatlong bagay na ito. Consider po natin ito para ang ating pastor ay lalong magpursige sa laban na kanyang kinakaharap. Amen? Number 1. John chapter 1 verse 6. John chapter 1 verse number 6. There was a man. Hindi po there is yan, ha? Hindi po yan there were. There was po yan. Merong isang lalaki. Sent from God, whose name was John. Sino po si John? Si John, ito yung maghahanda ng lalakaran ng Panginoon. Si John, ang merong pribileyo na kusan mangangaral at magbibigay ng identity sa bawat magiging mananampalataya. Siya yung baptizer ng Panginoon. Amen? Siya lamang yung tanging tao at unang mangangaral na itinalaga ng Panginoon na ang kanyang identity ay isang baptist. Si John the Baptist po yan. Kaya sabi ng Banalang Sulatan, there was a man, palaging merong ilalagay ang Panginoon sa kanyang gawain. Palaging merong itatalaga ang Diyos sa bawat taong kanyang pangungunahan. Amen? So number 1, makikita po natin dito, we should realize that the pastor is a human. Ang pastor po natin, tao po yan. Si John the Baptist po, hindi po yan superhero. Kaya nga sabi ng Banalang Kasulatan, there was a man. Hindi yan sinabing there was a superhero. Hindi yan sinabing there is a magician. Ang sinabi ng Banalang Kasulatan, there was a man. Merong tao na ilalagay ang Panginoon. Meaning to say, ang pastor na nakatayo, tumatayo sa pulpitong ito, ang pastor na nangunguna sa atin, ang pastor na nakusan naglilid sa simbahan ito, ay isang tao din, mga kapatid. Amen. Isang tao na kung saan nangangailangan din ng encouragement ng bawat mananampalataya. Amen? Kailangan ng pastor ng encouragement po natin. Brad, hindi ko naman siya araw-araw na nakakasama. Hindi ko naman siya araw-araw nakikita. Hindi ko naman siya araw-araw kung saan mapupuntahan. Mga kapatid, yung makita ka lang ng lingkod ng Diyos na nagiging tapat sa iyong buhay, na naglilingkod sa Panginoon, makita ka lamang ng lingkod ng Diyos na kung saan tapat ka sa iyong pananambahan, makita ka ng isang lingkod ng Diyos na mainit ka sa iyong pananampalataya, malaking encouragement tayo sa lingkod ng Panginoon. Hindi mo kailangan araw-araw magpa-check ng attendance. So, pastor, encouraged na ka, magpatuloy ka. Hindi mo magagawa yon eh. Hindi mo magagawa yon. Pero yung makita ka ng isang lingkod ng Panginoon, na nagiging tapat ka, nagiging mainit ka sa iyong buhay bilang isang mananampalataya, isang malaking encouragement sa kanyang buhay na siya'y lalong lumaban sa battle na kanyang kinakaharap sa kanyang buhay. Na masasabi niyang, hindi ako pwedeng huminto. Hindi ako pwedeng magpatalo. Hindi ako pwedeng sumuko. Bakit? Dahil nakikita ko yung mga Israelites na ito. Nakikita ko yung aking mga pinangungunahan. Nagpapatuloy sila. Malakas sila. Mainit sila. Naglilingkod sila sa Diyos. Kailangan kong lumaban sa buhay ko. Amen? Kailangan niyo po ng encouragement sa atin. Bilang isang miyembro ng simbahan. Kailangan niya rin ang panalangin po natin, mga kapatid.
Hindi po pwedeng palagi si pastor na lang ang pinupuntahan natin. Pastor, panalangin mo kami, makanining problema mi. Meron din problema ang pastor, mga kapatid. Meron din siyang kailangan sa kanyang buhay. Kaya nga kailangan niya rin ang panalangin ng bawat mananampalataya. Kung merong masigit na nangangailangan ng panalangin, mga kapatid, ang pastor kaysa sa atin. Sa totoo lang po. Kung merong masigit na nangangailangan ng marubdob na panalangin, naluluhod ka sa altar na ito, para idulog mo ang isang tao, ang pastor po, mga kapatid. Bakit to? Ang pastor, hindi lang problema ang kanyang kinakaharap, pati dyablo. Tandaan po natin, mga kapatid, sa isang grupo, hindi naman lahat babanatan ng dyablo eh. Ang unang puntirya ng dyablo dyan, yung nangunguna. Amen? Yung pastor, ang kanyang puntirya. Pag natalo ang pastor, matutuwa ang dyablo, merong posibilidad na magkawatak-watak ang mga pinangungunahan. Meron na magmamagaling dito, magmamagaling doon. Gusto nito, ito na lang. Gusto nito, ito na lang. Gusto doon, ito na lang. Kaya kapag natalo ang nangunguna sa atin, tuwan-tuwan dyablo. Kaya sabi ko kanina, kung merong mas higit na nangangailangan ng panalangin sa simbahan ito, ang lingkod ng Panginoon. Pinagpapray po ba natin ang ating pastor? Amen. Yung galing sa puso, pinagpapray po ba natin yung ating pastor? Amen. Yung galing sa puso, huwag yung galing sa nguso. Pinagpapray po ba natin ang ating Panginoon? Ay, ang ating pastor. Panginoon tuloy. Pinagpapray po ba natin ang ating pastor? Amen. Dapat po eh. Dapat. Bakit po? Para lalo kang palakasin sa iyong buhay bilang isang mananampalataya. Amen? And of course, kailangan niya rin ng pagmamahal sa atin. Mahal tayo ng pastor, mga kapatid. Mahal ka ng Panginoon, mahal ka ng lingkod ng Diyos. Kung gaano ka kamahal ng Panginoon sa buhay mo, ganoon ka rin kamahal ng lingkod ng Panginoon. Kaya nga hindi siya nagsasawang mag-remind sa amin, na magsabi sa amin, naturuan kami, nasabihan ang mga bawat mananampalataya na puntahan mo ito, encourage mo ito, puntahan mo ito, i-counsel mo ito, puntahan mo ito, i-Bible study mo ito, puntahan mo ito, palakasin mo siya sa kanyang pananampalataya. Bakit to? Dahil mahal ka ng pastor. Ang bawat pumupunta po sa inyong mga tahanan, ang bawat preachers na nagpa-follow up po sa inyo, ang bawat preachers na nagpa-Bible study sa inyo, pastor po, mga kapatid, ang may utos po niyan. Bakit? Para ingatan ka at talagaan ka sa iyong pananampalataya. Bakit tinetext ka? Bakit chinachat ka? Bakit tinatawagan ka? Bakit sinasabihan ka ng bawat leaders ng simbahan nito? Mahal ka ng pastor. Amen? Dahil mahal ka ng pastor. Ang tanong, mahal mo ba ang pastor? Mahal mo ba ang pastor? Amen. Titignan po natin mamaya dito. Number 2 na po tayo. 10 minutes lang yung number 1, no? Number 2 na po tayo. We should realize that the pastor is a human. That number 2, Jeremiah chapter 3 verse 15. Ay, alam na po natin ito. Bugbog na po ito. Sigurado lang. Sa kanyang karawan, may papangaral po ito, mga kapatid. Jeremiah chapter 3. Ano kasi yung Jeremiah kayo eh? Ayun eh. Naninibago po ako eh. Jeremiah chapter 3. Verse 15. Tingnan mo, wala pa ako sinabi. Nandyan na oh. Sabi po dito, and I will give you pastors, according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. So number 2, we should remember that the pastor came from God. Hindi po galing sa atin yan.
Hindi mo ginusto yan kaya nandito siya. At hindi niya rin ginusto kung bakit nandito siya. Niloob ng Panginoon po yan. Kalooban ng Diyos sa atin yan, mga kapatid. Hindi po yan sapilitan. Hindi po yan pwersahan. Hindi po yan naging botohan. Wala pong eleksyon dito sa simbahan nito kung bakit nagkaroon tayo ng pastor. Amen? Itinilaga siya ng Panginoon. Inilagay siya ng Diyos para pangunahan ang bawat miyembro ng Bible Baptist Temple. Amen? Naniniwala po ba kayo doon? Amen? Hindi tayo naniniwala o tumatanggap na ang bawat kapatiran, ang bawat miyembro ng temple na ito, na magbobotohan sila kung sino magiging pastor ng simbahan na ito. Kasi naniniwala tayo doon sa inilalagay ng Panginoon sa simbahan. Amen? Hindi ikaw yung pipili. Kaya nga sa atin bilang isang miyembro ng simbahan, wala tayong karapatan pumili kung anuman ang ipapangaral ng lingkod ng Diyos sa pulpitong ito, mga kapatid. Wala. Wala po tayong right na sasabi, Pastor, sa Sunday gusto ko ito yung pangaral mo, ha? Hindi ho. Ang Diyos ang naglalagay sa kanyang puso kung ano ang ituturo niya sa atin para tayo ay lumago sa ating pananampalataya. Amen? Ang mensahe ng Panginoon, mga kapatid, hindi na lamang basa-basa kung ano yung sinabi mo, yun ang ituturo sa atin. Pinag-aaralan po niya yan. Inilalapit niya sa Diyos yan. Hinihiling niya yung Holy Spirit para i-lead siya. Hinihingi niya yung kapangyarihan ng Panginoon para kung paano tayo maturuan sa buhay po natin bilang isang Kristiyano. Amen? Yan ang trabaho niya. Bakit po? Dahil ang pastor na kung saan nangunguna sa atin ay bigay ng Diyos, kaya yung authority niya ay galing sa Diyos at ang mensahe niya ay galing sa kapangyarihan ng Panginoon. Ang dapat gawin lang po ng mga mananampalataya, suportahan ang programa ng pastor. Amen? Suportahan ang programa ng lingkod ng Diyos. Kasi yun ang inilagay ng Panginoon sa kanyang puso. Di ba tayo natutuwa itong simbahan ito'y lumago, lumaki, gumanda, naging presentable sa mga bawat bumibisita? Amen? Yan po ang puso ng Panginoon na inilagay sa ating pastor para pagandahin ang gawain ng Panginoon. Kaya ang trabaho po natin, sumuporta. Amen? Hindi kumontra. Tama ho? Kung bawat mananampalataya, kokontra na lamang palagi sa gawain ng Panginoon, sa vision ng pastor sa simbahan na ito, palagay niyo po ba magiging ganitong simbahan po natin? Amen? Yung iba magmamalaki. Sasabihin nila minsan, kung ganyan lang din naman ang gagawin ng pastor natin, alis na lang ako dyan, di umalis po tayo. May ipapalit ang Panginoon sa atin. Sayang naman, laki-laki na binibigay ko, tapos ganito lang palang gagawin ni pastor, papalitan palingan. Hindi ko, mga kapatid eh. Kung kontra ka, aalisin ka ng Panginoon dito. Hindi dahil sa umalis ka, kundi dahil inalis ka ng Panginoon. Dahil ang gusto ng Panginoon, makita sa isang grupo sa simbahan nito kung paano nila minamahal ang tagapanguna sa simbahan. Amen? Ang kailangan po ng pastor natin, suporta natin, cooperation po natin. Nakikiisa ka ba? Nakikipag-cooperate ka ba? Amen? Bakit po? Yun ang kailangan ng lingkod ng Panginoon sa atin para siya magtagumpay sa battle. At ito mga kapatid, deserve ng pastor na respetuhin po siya kasi galing siya sa Diyos. Amen? Deserve ng pastor ang respeto ng bawat mananampalataya. Amen. Tingnan nyo ha. Marami po sa banal na kasulatan na dinisrespect ang lingkod ng Panginoon. Pinatay ng Panginoon eh. Amen? Kung nagbabasa po tayo ng Bible, mababasa po natin yan sa buhay ni Elisha. Di ba? At yung kagandahan dito, minsan nga kahit na naagrabyado ng lingkod ng Panginoon eh. Pero kapag nakita niya na mayroon pang mas mataas sa kanya, nirirespeto pa rin eh. Di ba? Naalala yung istorya ni David tsaka ni Saul? Di ba?
alam natin kung paano pinagtangka ni Saul yung buhay ni David eh. At maraming pagkakataon si David na gumanti, pero hindi niya ginawa. Dahil nire-respeto niya yung authority ni Saul eh. Dahil sabi niya, it is hard to kick against the pricks eh. Amen? Bakit po mga kapatid? He deserved the respect. Amen? No matter, kahit na mas matanda ka sa lingkod ng Panginoon eh, ang tinitignan natin dito, yung authority na binigay ng Panginoon sa kanya. Amen po. Kasi minsan nakakalungkot, siyempre kami, di kami sanay na makakarinig ng mga, yung kausap nila yung pastor, na parang kinausap lang nila yung mas bata sa kanila, yung ganon. So parang gusto mong i-review, kaya lang, yung session niya sa kanil pastor eh. Yung kikindat na lang si pastor sa'yo, yung parang sasabihin, pabayaan mo na. Nakakalungkot po yung gano'n eh, yung makikita natin kung paano natin respetuhin ang pastor dito. Tapos may mga, ilan lang laman, hindi naman lahat, na kung kausapin ng pastor, para bang ordinaryong kasama lang nila. Hindi po mga kapatid eh. Sa kahit anumang paraan o okasyon na meron tayo, maipakita sa buhay natin ng respeto sa lingkod ng Panginoon eh. Amen? Dahil siya ay lingkod at galing sa Diyos. And of course, kung miyembro ka ng simbahan nito, kailangan ng pastor ang loyalty mo sa Kanya. Amen? Marami kang alam na mas magaling na mga lingkod, na mga pastor, mga leader, kesa sa Kanya. Pero siya yung binigay ng Panginoon sa iyo sa atin eh. Amen po? Nakakalungkot kasi minsan na nangangaral ang pastor dito, merong live stream, pero iba yung pinapanood. Naunawaan niyo po mga kapatid? Disrespect po yun eh. May gawain tayo dito, nangangaral ang pastor, naghahanda siya ng mensaheng ipapakain sa atin eh. Pero hindi natin siya panonorin, iba yung pinapanood natin eh. Hindi, mas magaling si mas marunong yun, mas malalim magsalita yun, mas fluent magsalita yun, English pa yun eh. Hindi po sa pagalingan yan eh. Doon sa pinagkatiwala ng Diyos sa atin, sa ibinigay ng Panginoon sa atin. Kung ikaw, alam mong dito ka na-save, alam mong dito ka na-baptize, dito ka lumago, dito ka, sabihin natin lumakas sa pananampalataya mo, dito mo ibigay yung loyalty mo sa Panginoon eh. Amen? Amen po. Yun po yung kailangan. Tandaan po natin, sabi ko nga, ang pastor ay galing sa Diyos, sa puso ng Diyos. I will give you pastors according to my heart. Hindi sinabing according to your decision. Hindi sinabing according to your election. According to my heart, ang sabi ng Panginoon. Amen? And then last. Last na po tayo. Number 2, we should remember that the pastor came from God. Yung number 1, we should realize that the pastor is a human. And then number 3, we should recognize the pastor to his service to God. Amen? Amen po. Kailangan na lang po natin yun eh. Kailangan ma-recognize natin, tayo nga nung nag-aaral tayo nagpupursige tayo para ma-recognize tayo Minsan nga mabigyan lang tayo ng award na ano saan tawag din yung maagang dumarating? Most punctual lang nga lang tayo Most punctual lang nga lang yung natatanggap nating award. Tuwan-tuwa na tayo kasi na-recognize tayo, binigyan tayo ng ribbon, o kaya binigyan tayo ng certificate. Tama? Tuwan-tuwa ka na. Binigyan ka nga lang ng perfect in attendance, tuwan-tuwa ka na. Kahit wala ka mang honor Kahit nga honorable, wala ka Pero tuwan-tuwa ka doon sa recognition na binigay sa iyo Amen? Minsan nga recognition lang, gusto mo may paghanda ka pa pagpansit ka pa Binigyan ka lang ng most punctual, sabihin natin na perfect in attendance. Sasabihin mo, ma, paganda mo kong pansit, may nikwa akong award. Tuwan-tuwa ka na nun Kasi naalala ko nung grade 1 ako, tuwan-tuwa ako, pinaganda ako ng nanay ko ng pansit Alam yung nakuha kong award?
Best pupil. Paborito ako ng teacher ko, si Madam, hindi ko makakalimutan, si Madam Kapati, kasi tagapagtinda ako ng yemas yun eh. Yung yemas. Tuwan-tawa ka, no? Alam mo yun eh. Di ba? Binigyan ako ng special award. Best pupil. Tuwan-tawa, pinagpansit na nga ako eh. Eh, nani ko, oh. Meron pa kaming 2 honorable na bisita. Ewan ko ba, bakit naging bisita pa namin yun? Di ba? Ma-recognize ka lang, tuwang-tuwa ka na eh. Oh, mabigyan ka lang ng ganito, talagang pati ulo mo, lumalaki na. Oh, natawag lang yung pangalan mo sa pulpito, tuwang-tuwa ka nga kasi na-recognize ka eh. Di ba? Tanggapin, aminin po natin. Pag nabanggit ka ni Pastor, salamat sa iyo, Brad, kasi ganito, ganyan na. Tuwang-tuwa ka. Nare-recognize ka sa buhay mo na yung ginagawa mo sa isang tao, nabibigyan ng pansin, nabibigyan ng halaga, na-appreciate nila. How much more kaya kung ang lingkod ng Diyos ay naglilingkod, ibinigay ang kanyang buhay, isinukong kanyang buhay sa gawain ng Panginoon. Hindi kaya baga ng bawat isa sa atin, ma-recognize natin ang kanyang paglilingkod. Amen? Hindi kaya mas masaya, mas masarap na ma-recognize mo rin ang lingkod ng Diyos na ibinigay sa'yo, na nagpalagos sa'yo, nagpalakas ang pananampalataya mo, na natili ka kahit na maraming pagbagsak sa buhay mo, na natili ka kahit na maraming bagay o maraming beses na nadadapa ka sa buhay mo. Ikaw ay nakatayo dahil merong lingkod ng Diyos na tumutulong sa'yo, nagko-comfort sa'yo, nananalangin sa'yo, nagpakita ng pag-ibig sa'yo. Hindi kaya mas maganda na ma-recognize na di natin siya sa buhay po natin? Yun ang masarap i-recognize, yung ganong tao sa buhay, mga kapatid. Minsan magre-recognize ka ng mga tao sa buhay mo, and yet sila rin naman ang sisira sa'yo. Pero ang lingkod ng Diyos, kailanman hindi kanya sisirain. Ang lingkod ng Diyos, kailanman hindi kanya iiwanan. Ang lingkod ng Diyos, kailanman hindi kanya pababayaan na mapariwara na lamang ang buhay mo. Sabi ko nga po sa inyo, mga kapatid, nung mga unang pagkakataon na nakakapangaral po tayo dito, binibigyan ng privilege eh. Naikwento ko po sa inyo, kung hindi sa lingkod ng Panginoon, hindi namin alam kung anong buhay meron kami ngayon. Pero salamat, merong pastor na nakita ka, na naglalaro ka lang dyan, na mabarkada ka, na alam niyang na iba yung kasama mo, kinuha ka niya, ipaaralin ka niya, patitirain ka niya dito para turuan ka, i-train ka, at magamit ka ng Panginoon. Malaking bagay po yun sa buhay ng isang tao. Amen? We should recognize the pastor to his service to God. And as we recognize him in our life, we need to listen to him, especially when he preaching the Word of God. Pag nangangaral po siya dito, mga kapatid, kanina ang ganda ng kanyang mensahe, mismong salita ng Diyos na ipinakain sa atin. Ang kahalagaan po nito, banal na kasulatan. Amen? Makinig po tayo nun. Ilagay natin sa puso natin yung kanyang sinasabi dahil ito para sa atin din po, mga kapatid. Amen? Instead, criticize natin yung kanyang pagsasalita, pakinggan natin ang salita ng Diyos sa buhay po natin. Kasi may mga mananampalataya minsan nagbibilang, may sinabi na nila naman pa si Bayo. O, tignan mo, ganyan yung mga termino niya, ganyan yung mga term na ginagamit. Yan ang mga mapangpuna sa simbahan eh. Amen? Tignan mo, minsan nakakakak siya. Ikaw kaya magsalita dito. Amen? Instead na i-criticize mo sa ganung bagay, kung sa'yo, pakinggan mo salita ng Panginoon para lumakas ka sa pananampalataya mo. And we need to love Him by showing kindness. Hindi sa, Pastor, kaluguranda ka. Kaluguranda kang babatak hanggang porak. Hindi po ganun ang basehan ng pag-ibig, mga kapatid. Ang basehan ng pag-ibig sa isang tao, sa isang lingkod ng Panginoon, pinapakita yan. Pinapadama po yan. Hindi lang sinasabi nito, pinapakita nito. Amen? Pinapakita dito yan. Hindi po sapat yung sinabi mo lang.
Kaligtasan nga, hindi sapat na alam mo eh. Kailangan isa puso mo at maranasan mo eh. Naranasan mo na bang mahalin ng pastor? Amen? O, tingnan mo. Di mo naranasan. O. Naintindihan niyo ba yung sinasabi ko? Amen? O, ulitin ko yung tanong. Naranasan mo na ba na mahalin ng pastor? Galing sa nguso. Bakit po? Bakit ganito yung mensahe? Kasi ito po yung pagkakataon na ma-recognize natin siya sa buhay po natin dahil malapit na po yung kanyang kaarawan. Hindi na po bagong mensaheng ito eh. Hindi lang po kami ang unang nangaral nito. Bagkus hindi pa mga totoy pa lamang po kami, naririnig na namin to eh. Amen? Ito ay isang paalala lamang sa atin na meron tayong isang pastor na kung saan magdiriwang ang ng kanyang karawan para may paalala sa atin na dapat may pakita natin ang pag-ibig natin sa kanya. Ganun lang po kasimple yun eh. Sabi ng iba, makanya mo pala yung buri mo, tayo mo na sinabi, batin, contribution tanam, tsaka tanam muli. Hindi ho mga kapatid. Salita ng Panginoon eh. Na dapat pong may lagi sa puso po natin eh. Ito po yun oh. Amen? Hindi po magtatagumpay ang pastor sa kanyang leadership sa atin. Kung ang bawat sa atin, hindi tayo magpapakita ng pag-ibig natin sa kanya. Susuko yan. Amen? Susuko yan. Pero, pakita natin kung gaano natin kamahal ang lingkod ng Diyos. Kahit sa anumang hirap ng laban, magpapatuloy yan. Amen? Tanungin po natin ang bawat isa. Lahat po tayo tanungin natin. Handa ka ba sa August 1? Handa ka ba sa August 1? Amen? Handa ka ba na suportahan ang mga areas po natin para sa lingkod ng Diyos? Amen? Hindi po sa iyo manggagaling yan. Manggagaling sa Panginoon yan. Kung desire ng puso mo. Pinag-uusapan nga po namin eh, paano gagawin? Anong paraan? Anong salita na ang miyembro ay hindi mabigatan sa kanyang gagawin para sa lingkod ng Diyos? Kung titignan po natin, hindi dapat pabigat sa iyo o sa atin. Ang gagawin natin para sa lingkod ng Diyos. Amen? Hindi dapat pabigat sa iyo kung ano man ang itutulong mo para sa kanyang kaarawan eh. Dapat isang bagay na mailagay sa puso po natin kung ano man ang gagawin natin sa lingkod ng Diyos. Ito'y hindi pabigat, kung hindi pagpapala sa buhay po natin. Bakit mga kapatid? Kung magiging pabigat yan, walang pagpapala sa iyo yan na manggagaling sa Panginoon. Dahil palagi ko po sinasabi kahit sa area po namin, lahat ng sinusuporta natin, lahat ng tinutulong natin, biyaya ng Diyos sa buhay po natin yan. Dahil nakikita ng Panginoon kung anong desire ng puso po natin. Kung bakit kung minsan nagiging pabigat sa iyo, kasi hindi mo naman desire, naging pabigat lang sa buhay mo. Amen? Kaya hindi mo masuportahan ang lingkod ng Panginoon eh. Di ba napapansin? Sa tagal na kasama ka na ng lingkod ng Panginoon, pag dumarating ang kanyang kaarawan, ang hirap mong magbigay. Sakit po, di ba? Pero totoo po ito. Ay naranasan ko po yung kahirap. Ang hirap mong ibigay yung para sa lingkod ng Panginoon. Pero ang katotohanan po dyan, lalapit ka sa Panginoon, mananalain ka, Panginoon, i-bless niyo po ako, gamitin niyo po ako bilang channel of blessing para ang lingkod mo ay mapasaya ko. Pag pinagpala ka ng Panginoon, ibinigay ng Panginoon yung para doon, manghihinayang ka na eh. Amen? Manghihinayang ka. Pambihira, biyekay na eh. Meron naman siya eh. Meron naman siya, bakit ibibigay ko pa ito? Pero hindi naman yun ang panalangin mo dati. Ang panalangin mo, i-bless ka ng Panginoon. Ang panalangin mo, gamitin kang channel of blessing ng Panginoon. Eh bakit nung sinagot ng Panginoon, biglang nagbago, biglang nawala? Di ba? Nawa naman niyo po? Bakit? Kasi sa'yo, kung ano man yung pinag-uusapan sa area, pabigat eh. Hindi pagpapala.
Hindi kaya dapat baguhin natin. Ano man ang gagawin para sa lingkod ng Diyos, maging masaya ka, maging blessing sa iyo, para pagpalain ka din ng Panginoon sa buhay mo. Amen? Ipakita po natin yung sinasabi natin pag-ibig natin. Hindi yung kapag kausap natin, talagang tuwang-tuwa ka, na supportive ka, talagang nandiyan ka sa likod niya, talagang kulang na lang yakapin mo siya para lang masabi mo, Pastor, kaluguran da ka. Ano kasi sinabi ko kanina, kaluguran da kang babatak hanggang porak. Ibig sabihin po nun, talagang mahal na mahal mo siya. Pero pagdating sa mga ganitong pagkakataon, nagagawin natin sa Kanya, bakit hirap na hirap po tayo? Basahin mo yung istorya ni Apostle Paul sa Philippians. Di ba? Hindi naman ninasa ni Apostle Paul na bigyan siya, magnasa siya ng mga bagay na material, pero karampatan lang eh. Amen? Kasi sabi niya pinakain kayo ng spiritual, hindi ba kaya hindi nyo kami pakainin ng karnal na bagay? Amen? Naunawan po ba natin? Not because he desire a gift, but fruits na nag-a-abound sa buhay po natin. Bakit po mga kapatid? Kasi kung ano yung ginawa mo sa lingkod ng Panginoon, babalik po sa iyo yun na mas higit. Kaya nga sabi niya, kung ano man yung gagawin mo sa amin o gagawin mo sa akin, makita ko, ang desire ng puso ko, makita ko sa iyo na nag-a-abound ka sa ginagawa mo para sa lingkod ng Diyos Amen? Hindi para payamanin mo ang pastor, hindi para umangat ang pastor, kundi para makita sa buhay mo kung paano ka ginagamit at pinagpapala ng Diyos sa mga ginagawa para sa Kanyang lingkod. Isang illustration na lang po, yung widow woman. Doon sa 1 and 2 Kings tayo, chapter 17. Basahin niyo po yung mga kapatid. Makikita ninyo yung pamamaraan ng Panginoon. Hindi doon sa dami o kaunti na gagawin, kundi doon sa nasa ng puso, kung paano ibibigay o pakakainin ng lingkod ng Diyos at kung paano sila pinagpala ng Panginoon sa mahabang panahon sa kanilang buhay. Amen? Tingnan nyo pumunta siya. Ano kasi lugar yun? Yung Brook Cherry, ba yun? Di ba, sir? Na ang gagawin niya lamang doon, pupunta siya doon sa mag-ina. Pag sinabing mag-ina, wala nang asawa. Kaya tinawag siyang widow. Amen? So, Sarepat yata sa Sarepat. Sabi niya, pumunta siya doon para pakainin lamang siya. Sabi ni Elijah, babae, pinapunta ako ng Panginoon dito, pakainin mo ako. Bira, di mo mang kilala yan. Sa panahon natin gawin mo yun. Pagsasaraduhan ka ng pintuan. Kasi baka may dala kang COVID. Di nga nila alam kung saan galing si Elijah, baka galing ng China Di ba? Pero pumunta siya doon sa widow woman. Sabi, nagugutom ako, pakainin mo ako. Nung tinignan ng widow woman, yung mga lalagyan ng kanyang pagkain, kakapuranggit na lang na langis. Kakapuranggit na lang na harina. Amen? Sabi niya, pag niluto ko ito at pinakain ko sa iyo, wala na kaming kakain at mamamatay na kaming mag-ina. Pero dahil lingkod ka ng Diyos, gagawin ko ito. Mas triple po yun. Kakapuranggit na lang. Ditak niya mo pong harina pong langis. Taba. So, ang pirito nitang harina at may ganyan tinapit, pengane. Ala na lang kanan. Naintindihan niyo po yon? Ulitin ko po. Pag iniluto nila yung harina sa mantika at kinain ni Elijah, itong mag-ina, wala na silang kakainin at mamamatay na sila. Dahil that time, sa kanilang panahon, tagtuyot. Amen? Pero dahil sabi, dahil lingkod ka ng Panginoon, I will do. Gagawin ko. Pinagluto ng masarap na pandesal ni Juan, pinakain kay Elijah, umuusok yung tinapay, nabusog, nag-burp. Nag-iisip yung mag-ina.
Nak, ala na. May gisan eh. Mateta na kanyan. Itang pastor, maglakad siya kanyan, makone kanyan, mapsine. Kata, malakwang kata kinid, danupan kata. Diba? Pero sabi ni Elijah, okay, busog na ako eh. Pero di sinabing, bye-bye, busog na ako. Magluto na kayo. Nge? Ano pa lulutuin na namin? Inupakan mo na eh. Inubos mo na eh. Kinain mo na. Hindi. Pinagpala ka ng Panginoon. Nung titignan ng babaeng ito, yung kanyang lalagyan, umaapaw. Kulang yung kanyang mga lalagyan para sa arena at langis. Bakit po mga kapatid? Hindi po ginanon ni Elijah yun. Hindi po magic yun. Kapangyarihan ng Panginoon, kung ano yung desire ng babaeng ito, napakainin ang lingkod ng Diyos. Ang ginawa ng Panginoon, pinagpala ang mag-inang ito sa maraming taon sa kanilang buhay at nabuhay sila ng matagal doon sa kanilang panahon, sa oras ng tagtuyot sa kanilang panahon. Bakit po? Hindi naging pabigat sa kanya yung pagdating ng lingkod ng Diyos. Hindi naging pahirap sa kanya yung ibinigay niya, yung kakapuranggit at huling luto na lamang. Hindi po naging pabigat sa kanya yon. Tinake niya sa kanyang buhay na ito pagpapala na kung saan ng lingkod ng Diyos ay mapakain ko. Amen? Ganun po kung magpala ang Panginoon sa bawat mananampalataya. Pag ino-honor mo o minamahal mo ang lingkod ng Diyos sa buhay po natin. Alam mo mga kapatid, bawat po sa atin, sa simbahan ito, napakahalaga ng role po natin. Hindi ka lang taga-upo dyan. Hindi ka lang taga-pagpainit ng mga upuan. Hindi ka lang taga-puno ng mga bakanting upuan dyan. Napakahalaga po ng role po natin sa simbahan nito. Sobra, napakahalaga. Kaya ang bawat isa sa atin, kung bibigyan po natin ng importansya yung role natin, wag po nating hayaan na mawalang pribileyo sa atin na suportahan natin ang lingkod ng Panginoon. Mahalin natin ang lingkod ng Diyos sa buhay po natin. Tulungan natin siya. At wag nating hayaan na mawalang pribileyo na pagkatiwalaan tayo ng Panginoon na maging isa sa mga Israelitas ni Joshua sa buhay po natin. Amen? Para ang pastor natin ay makapagpatuloy at magpapatuloy sa kanyang laban sa gawain na ito dahil merong mga miyembro na tapat, naglilingkod sa Diyos at nagpapakita ng pagmamahal sa lingkod ng Panginoon. Manalangin po tayo. Salamat po, Panginoon Diyos, sa salita mo ngayong hapon pong ito. Salamat po sa buhay ni Joshua kung paano siya naglingkod sa inyong harapan. Salamat po, Panginoon, na ibinigay niya ang kanyang buhay upang siya ay makapag-minister sa mga Israelites. At salamat kung paano siya pinagpala. Dalayan ko po, Ama, na patuloy na kumilos ka sa buhay po namin. Kung meron man po na kung saan nagkukulang kami sa mga bagay na dapat po namin gawin para sa lingkod na itinalaga mo sa amin, tulungan niyo po kami na mapunuan po namin ito upang maipakita namin ang aming pag-ibig sa lingkod mo na kung saan binigay para sa amin at pangunahan kami sa aming buhay bilang isang mananampalataya. I-bless po ninyo, Panginoon, ang oras pong ito. Bless niyo pong bawat anak mo, higit sa lahat sa bawat pangangailangan ng kung saan na kailangan po namin para sa araw ng kaarawan ng iyong lingkod, ay mapasaya po namin siya at maging bahagi kami sa araw pong ito, Panginoon. Bless niyo po ang oras pa na natitira sa aming gawain ngayong hapon ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.